Hi, good morning everyone. Our devotions topic for today is from the book of 1 Samuel, chapter 17, verse 4 to 7. Sabi dito, ngayon may isang mahusay at matapang na mandirigmang taga-Gat na ang pangalan ay Goliath. Lumabas siya sa kampo ng mga Pilisteo at lumapit sa kampo ng mga Israelita. May siyam na talampakan ng kanyang taas, tanso ang helmet, at tanso rin ang kanyang palangga sa dibdib at na tumitimbang ng 60 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, at may tansong sibat na nakasukbit sa kanyang balikat. Ang hawakan naman ng kanyang sibat ay mabigat at makapal. Ang dulo nito ay tumitimbang ng 7 kilo. Nasa unahan naman niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. So, during this time, merong nagdarigma at dahil ang Diyos gusto niya maitanghal yung kanyang pangalan, gumamit siya ng kanyang gumamit siya ng isang tao. Dahil ng panahon na yun, walang makatalo kay Goliath. Kahit sa bansang Israel. Kaya yung time na yun, dumadaan sila sa crisis. At kasi hindi alam kung paano nila matatalo si Goliath. Kaya ito si David. Yun yung opportunity kay David na para ma-promote. Kasi nung ginapi ni David si Goliath, nung tinanador niya pagbagsak ni Goliath, kinuha yung espada at pinugutan niya ng ulo si Goliath. So yung story na yun, patungkol yun kay Jesus Christ. Siya yung dumurog sa kalaban natin na ang kaaway na si Satanas. Kasi kung papaano yung kapangyarihan ni Satanas, ginamit niya yun para yun yung opportunities na ang kaaway ay dinudurog. So, kaya naging hari si David, yun yung opportunity sa buhay niya na maitaas siya ng Diyos. Kasi lahat tayo may mga pagsubok sa buhay. Lahat ng mga ginagawa natin pagsubok. So, yun yung mga giant na kailangan natin pagtanggumpayin sa buhay natin. Pero giant ay isa yun sa opportunities para makita natin yung power ng Diyos. Pag nalampasan natin yung mga pagsubok na yan. Kaya nga, diba, yung problema natin kahit kaano pa kahigante, pag napagtatagumpayan natin, isa yun sa opportunity kung paano tayo mag-level up at maglabanan natin yung mga pagsubok na yun. Hinahaman kasi tayo para sa pagkakaroon natin ng tibay at lakas ng loob. So, sabi din, kaya nga noon, nung panahon na hinahamon niya si Goliath, dineclare niya na papatayin niya si Goliath o pulkutan ng ulo ngayong araw na ito. Pero yun yung nangyari kasi kung wala ang presensya ng Diyos, wala siyang lakas ng loob na harapin yung isang warrior, yung isang malahigante na napakalakas na si Goliath.
So, yun yung sign na kahit gaano pa kalaki, kahit gaano pa kabigat na problema natin, kung willing tayo na i-offer sa Panginoon yung na lahat ng ating battle sa buhay at ibigay natin sa Kanya, na isurrender natin sa Kanya yung anuman yung kapangyarihan na meron siya sa buhay natin. So, kahit ano pang challenges na yan, pinagdadaanan na yan, yun yung opportunity natin para makita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, na ilagak natin sa Kanya yung lahat ng mga worriness, dahil makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos kung pagtitiwalaan natin siya. Yun yung opportunity kung paano natin siya i-glorify, dahil kailangan natin siya para malaman natin kung ano yung purpose ng buhay natin na wala siya o nandyan siya. So, ang paglaban sa mga pagsubok natin, sa mga higanteng pagsubok sa buhay natin, na kaya tayong iligtas ng Panginoon sa lahat, kahit walang katulad ng mga armor na kakayanan ng mga tao, kundi nakadepende dapat tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi David, compare sa kakayanan niya at sa laki niya, sa liit niya kumpara sa laki ni Goliath. Kung wala ang presensya ng Diyos na itatalunin niya at wala siyang lakas ng loob, wala siyang kakayanan. So, ang kakayanan natin, lahat ng kakayanan natin galing sa Diyos. Kaya, opportunity yun para makita natin kung ano yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. At makita natin na sa lahat ng pinagdadaanan natin, sa challenges na hinaharap natin, nandun yung Diyos na kasama natin, at siya yung bahala mag-guide sa atin, sa lahat ng mga pwede natin kaharapin, hamon sa buhay, beyond our capacity. Kahit higante pa yung pagsubok na yan, pag nandiyan yung presensya ng Diyos at kakayanan niya na i-guide tayo, na bigyan tayo ng power galing sa pangalan niya. Opportunity yun para magkaroon tayo ng pagkakataon, i-promote ng Lord, itaas tayo, hindi lang sa pabor sa atin, kundi sa kadakilaan niya sa buhay natin.